Ayun, hello po mga kalingap. Good morning po, this is Kuya Jens and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and paklik na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At syempre po, huwag po natin kalimutang suportahan ang buong team Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate End of Vlog at syempre Kalingap Rob. At pa-suportahan din po ang makasama sa buong team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. Bago tayo magsimula mga kalingap, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nagbigay po nitong regalo sa atin from Velvet Box. Ayan, napakagansota po natin. Thank you po sa mga nagbigay po. Ito yung necklace po natin na may cross pendant, yung bracelet, ito po bracelet, tsaka po itong damit na suot po natin from Kalingap Tahanan shirt. Ayan po, maraming po salamat. Sa mga gusto pong umorder, guys, message na po kayo sa official page po ng Velvet Box mga kalingap, so siguraduhin nyo lang po na legit po yung inyong i-message na page po ng Velvet Box mga kalingap. Napakarami po doon mga gandang item, sigurado magugustuhan po ninyong lahat mga kalingap. So ngayon mga kalingap, ang ating pag-uusapan po mga kalingap ay yung tungkol sa mga balibalita tungkol sa ating mga Kalingap Angels o kinabibilangan ng ating mga Kalingap Angels po. So dito mga kalingap, titingnan natin ang dalawang side po ng kwento. Dalawang side ng kwento. Una, i-consider natin yung nararamdaman ng mga Kalingap Angels, yung kanilang tawag dito, yung pakiramdam ng mga Kalingap Angels, kasi sila yung topic, sila yung napag-uusapan po mga kalingap. So pangalawa, kukonsider naman natin yung mga nagbibigay ng reaction or advice or nagbibigay ng komento patungkol dun sa mga issue or sa mga balibalita mga kalingap. So ang una natin pag-uusapan po mga kalingap ay yung balita po na nababasa natin, napapanood natin sa ibang mga video, sa YouTube, sa social media, na di umano po ay meron daw kumakalat na video. Doon pala sa kumakalat mga kalingap, foul na yun agad Foul na agad yung yung salitang kumakalat. Kasi unang-una, maling-mali magpakalat ng mga video. Maling magpakalat ng mga video, lalong-lalo na kung ito ay ikakasira ng isang tao mga kalingap. Mali po 'yun. Hindi po natin hindi po natin inaaprobahan yung mga ganyang klase ng video, pagpapakalat ng video, lalo na kung ito ay ikakasira ng isang tao. Dahil na kakasira ng isang tao o magiging dahilan para pag-usapan ang isang tao o mga tao. Hindi po ako diyan hindi po ako sang-ayon diyan sa mga pagpapakalat ng video na 'yan. So, pangalawa, itong pagpapakalat ng video na ito ay meron daw kinasasangkutang Kalingap Angel. Kalingap Angel po. So, alam naman natin mga kalingap na mga Kalingap Angels ay po yan, beneficiary ng Kalingap po yan, na may mga pinagdaanan sa buhay, may mga pagsubok, may mga kwento ng buhay nila na tinutulungan po natin na makaahon sila sa kung ano mang problema na pinagdadaanan po ng mga Kalingap Angels. So the fact na nagkakaroon ng mga issue yung mga Kalingap Angels po ay hindi po magandang sa kanila, epekto. May hindi magandang epekto po sa kanila, lalo na sa mga Kalingap Angels po na madaling maapektuhan emotionally and mentally ng mga ganyang bagay. So naintindihan natin mga kalingap na may mga taong concern po sa kanila, pero ang sa akin lang,
kung maaaring wag nang i-broadcast, kung maaaring wag nang ipangalandakan yung mga ganyang pagkakamali, kung maaari namang idaan sa maayos na pagpapayo, maayos na kausapin, o maayos na pag-guide sa mga kabataan, ay hindi na kailangang i-broadcast pa. Hindi na kailangang ipangalandakan pa na may mga video na may hawak na ebidensya. Kasi may sira at may sira eh. Parang lalo lang nating pinapalaki yung na meron talagang nangyari, na may mga ganun talagang pangyayari. Pag sinabing may video, may hawak na ebidensya, merong na nakita talaga. So parang parang in a way nadidiin kung sino man yung involved, or maaring madiin kung sino man yung involved na tao, mga kalingap. So para sa akin, mas maganda na sana na hindi na lang sana nilabas, hindi na lang sana din brinodcast. Kung maaaring in-advise na lang yung tao, sigurado naman makikinig naman yan, in-advisean, hindi na kailangang i-public kung ano man yung mga pagkakamali. Pwede naman mag-warning directly sa tao, na hindi na kailangang i-publicize. Kasi syempre, kahit mga beneficiary yan, kahit Kalingap Angel yan, dala-dala pa rin nila yung pangalan ng Kalingap. May konektado pa rin yung pangalan ng Kalingap sa kanila. So yun lang naman ay para sa akin. Naman ako dyan, I mean, opinion ko lang naman po yan. May kanya-kanya naman po tayong opinion, mga Kalingap. Tapos pangatlo, kapag masabi ko lang, kapag ang mga bagay ay makasira sa isang tao, baka naman pwedeng wag na lang nating pag-usapan. Wag na lang nating tawag dito, wag na lang i-broadcast. Lalo na ikakasira ng isang tao. Kasi ang hatid nga natin ay pagbabagong buhay ng mga pagbabago ng buhay ng mga beneficiary ng mga Kalingap Angels. Pagbabago ng buhay, hindi pagsisira ng buhay. Although mga Kalingap, may point din naman. May point din naman yung ilang mga napapanood po natin, na yung pagpapalabas ng mga ganitong klaseng issue ay para ma-warningan yung mga ibang tao na maging maingat sila sa pagkilos, lalong-lalo na mga social media personality na talagang mainit ang mata sa publiko. So dapat mag-ingat po talaga. At maging isang magandang halimbawa sa mga kabataan at sa lahat ng nakakapanood at tumahanga sa kanila. So tama naman po yun. Wala naman tayo hindi naman tayo kumokontra doon, mga Kalingap. Tama naman po yun. So yun lamang po, mga Kalingap. Yun lang yung comment ko. So sana ay maging okay na po ang lahat, mga Kalingap. So yun lamang po. God bless po. Jesus loves you. Bye bye.